Welcome. Ganon din po yung ating mga MMCs, mga MCs po, mga distributors, members. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo ng inyong oras. Meron lamang po tayong mga few house rules po habang ginaganap ang ating Zoom training. So, ang ating pong mic, ang ating audio ay panatilihin pong nakamute para po hindi natin maabala ang nagsasalita. Ganon din po, pumili po tayo ng lugar kung saan walang mga distractions. Ngayon, mas maganda po kung meron po kayo mga pen and papers para po makapag-take notes po. At pwede din po ang screenshots, ina-allow din po. Kung meron po kayong katanungan or gustong linawin, pwede po nating itanong yan mamaya sa ating speaker pagkatapos po ng kanyang training. Time check, it's 7:59 and I hope na yung iba ay padating pa at pa-attend pa sa ating Zoom training. So, gusto ko pa ipakilala sa inyo ang aking sarili, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. I'm Liu Parpan from Bacoor, 57 at 6 na anak. Napasali ako dito sa MCOR few years back dahil sa products. Actually, ako nga yung tao na kahit anong i-alok mo, hindi marunong tumanggi. So there's this one time na yung aking angel na si Miss Helen, inalok niya ako ng product ng MCOR which is 24 alkaline C. That time, may problema ako sa aking left knee. So, at hindi rin ako nakakatulog. And so, umiyak ako at asthmatic din. So, to cut the story short, malaki ang naitulong sa health ko ng produkto ng MCOR. And when it comes to monetary help naman, nakakatulong siya in a way na sa direct selling. Kasi, to be honest, wala pa naman akong network at hindi pa ganun kalaki ang laman ng dashboard ko. But, malaki ang naitutulong ng MCOR sa akin ngayon. Kasi, before I joined this company, isa ako dun sa taong lubog, hindi sa baha, kundi sa utang. And thankfully, unti-unti naman nasa-settle ko na siya. So, malaki yung pasalamat ko sa MCOR dahil sa kanyang mga produkto at dahil sa tulong sa financial na aspeto ng buhay ko. Pero, hindi kasi yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi yung buhay ko at hindi rin ako ang speaker. So, once again, amazing life everyone. Excited na ba kayo? Kasi ako sobrang excited ako na ipakilala sa inyo ang speaker natin ngayon. Dahil bigatin ang ating topic ngayon. And equally, bigatin din yung magsasalita. So, I have this cue card with me, pasensya na kayo, kasi I have this tendency na kung wala akong guide kung saan-saan napupunta yung sasabihin ko. So, please bear with me. So, I am humbled and deeply honored na maatasang mag-host ng ating Zoom training ngayon at ipakilala ang ating speaker. Our speaker for tonight is an exceptional individual, one of MCOR's finest. She symbolizes empowered women, what empowered women should be. One who has a strong sense of self-worth and has the capacity to influence people in a very positive way. A true leader and an influencer. Kung sa SOCMED, influencers are the people who have the powers to affect the buying habits of people. Dito sa MCOR, she also influenced people kung paano gawin ng maayos ang negosyo at paano kumita. Her story is the rags to riches story. We all heard of her life's journey that showcases discipline, hard work, commitment, and dedication. Hindi magic ang tagumpay niya. Her success story is a product of sacrifices and determination. She is driven. Perhaps she will agree with me if I'd say that the road to success is simple, but is never easy. Again, I repeat, the road to success is simple, but is never easy. Dugot pawis ang puhunan. Marami na siyang awards and commendations dito sa MCOR. And just recently, she was an excellence awardee at may bonus pang Lexus yan. Actually, her second Lexus car. This person is so humble despite ng mga recognitions na natatanggap niya at ng status niya sa buhay ngayon. She manages to stay grounded. Not only she's pretty, but also she is a talented person.
She was a revelation nung mid-year natin. Nakita nyo ba? Napanood nyo ba? So, isa rin kayo dun sa mga si Coach Mai pala yun. So, I still have so many things to say because my list is endless. But let's the ball get rolling. So, without further ado, let us all please welcome our beloved fairy mom, MMC Maricar Balmeo. Clap naman po dyan. Thank you so much, Atilu. You're Mal welcome, malakas Coach. pa rin ikaw, Atilu, kasi mahina ka raw kay Mama Labs. Ako po ba, Ay, klaro naman po, Coach. Malinaw po. Claro, grabe, kinakabahan pa yan si Atilu, ha? Sabi niya, ang lakas ng daga ng dibdib niya. Pero parang hindi mo naman pinaghandaan, no? Sobrang galing. Kakauwi ko ng Coach. Habang nasa school po, ginagawa ko yung script ko. Napaka-suiting ng boses mo. Very nice. Thank you. So, ika-clarify ko lang, ha? Sabi mo kasi hindi ka ready, pero tingin ko sobrang ready ka, eh. Sabi mo pretty ako, hindi ako kukontra dyan. Ay, naman. Medyo naman. talented. Pero iko-correct ko yung sa Lexus. The Lexus, nagkamali lang ng announce yung host natin. Ang Lexus, pinigay sa akin na red. So finally, binigay sa akin yung papel kasi I have quota. Okay. Inaward Okay. sa akin yung papers and yung spare key. Okay po. Okay po. Kaya kinakabahan akong gamitin pa rin siya kahit sa labas, kahit sabihin na libre, binigay sa akin ni MCOR. Pero syempre, as long as hindi ko hawak yung document, I cannot say na akin siya. Pero very grateful ako kasi nung binigay sa akin yung car, may binigay sa akin quota. Sabi nila, game ka ba? Sabi ko, meron bang mawawala sa akin kung tatanggapin ko? Kasi imagine, bibigay sa'yo yung car, pwede mong gamitin, ma-hit mo man o hindi ang quota, magagamit mo yung kotse. So, do I have something to lose? Kung tanggapin ko mo yung challenge, di ba? I have nothing to lose. So, tinanggap ko yung challenge and nagawa naman natin. So, praise God. Kaya, merong mga kasunod pa. Sabi nga, di ba, pag hindi natin tinanggap yung mga challenges sa buhay natin, hindi tayo magkakaroon ng growth. Hindi tayo magbabago. We will remain as we are. Kung ano tayo ngayon, takot, nahihirapan, yun pa rin ang mangyayari sa atin. Pag hindi tayo nag-take ng ano bang tawag na sa English, nahirapan ako eh. Lalo pag si Ate Lu pa yung kausap ko. Pag hindi tayo tumalon dun sa outside our comfort zone. Tama? So, Yes po. yan. Sino dito ayan, magpapakilala muna pala ako. Nilista ko kasi hindi rin ako hindi kasi ako spontaneous. So, magpapakilala muna ako paano ako napasali sa MCOR kasi I believe marami dito yung mga bago at hindi pa ako kilala. So, nakakatuwa kasi ang dami nating bago na sa dashboard ko, hindi ko na talaga sila kilala. As in, so very grateful and congratulations sa mga masisipag na MCORians na talagang sumusunod at mga yes upline attitude. So I'm Maricar Balmeo, the founder of Hustling Fairies and Boss Empire. Paano ako napasali sa MCOR? Because of the product. Hindi ako kagaya ni Risa na opportunity grabber. Hindi ako kagaya ng iba na pag may nakitang opportunity, ginagrab ka agad. So sa product muna talaga ako lagi ever since. Yung product kasi, kailangan kong mag-vitamins kasi mahina yung immune system ko. Nagkaroon ako ng pneumonia, nagkaroon ng scar, yung baga ko at the age of 23. Kasi yung likod ng bahay namin is sash factory, yung furniture sash. So everyday na amoy namin yung amoy ng pintura, amoy ng mga rugby. So ako nababanguhan. Na-addict na yata ako kasi para sa akin mabango siya. Pero hindi ko alam na masama pala yun sa kalusugan. But kasi nga, wala namang kaming pera para lumipat ng bahay. So nagtitiis kami doon. Kaya po ang lola ko rin, nagkaroon din siya ng butas sa baga, nagkaroon din po siya ng TV. Yun po yung dahilan, yung pong environment. Kaya, huwag ka na magtaka din, Abby, kung bakit nagkaroon din ng sakit yung asawa mo sa baga. Kasi sa furniture shop din nagtatrabaho. So yun, since mahina yung immune system ko,
kailangan kong magta-take ng vitamins. Kaya bumibili ako sa botika ng vitamin C. And nakita ko lang din sa Facebook si 24 Alkaline C. Compared dun sa vitamins na tinatake ko, mas mura siya. Pangalawa, branded. Ginagamit ng mga artista. While yung ginagamit ko dati is unbranded, ano lang siya, generic. Mas mahal pa. Tapos, ang maganda pa kay 24 Alkaline C is with therapeutic claims. Hindi lang siya basta food supplement. Di ba ang galing? Hindi siya basta food supplement. At the same time, pwede siya kahit anong age. At kahit anong conditions, may sakit or wala. Buntis, nagpapadeding nanay, pwede. As an online seller, ang nasa isip ko lagi, market. Sino yung bebentahan ko, sino yung market ko. So nakita ko napakalawak ng market. So sabi ko, gagrab ko to, tapos mas mura. Kasi compared dun sa mga dating minamarket ko, sobrang mahal ng products. Yung mga mahal ng products na bebenta ko eh. Ito pa kaya mura. Tapos pwede pa siya per banig or per capsule, pwede mong ibenta, di ba? So dun ako nagsimula with 24 Alkaline C. Hindi ko siya sineryoso ng ilang taon. Gumagamit lang talaga ako at nagbebenta at hindi ako nag-build ng network. Pero napakaswerte ko lang kasi along the way, nung bago dumating tong MCOR sa buhay ko, meron na akong network. Ang network ko, yung mga kaibigan ko, yung mga online seller na nagtitiwala sa akin na sila yung mga pinagsisilbihan ko, sinaserve ko. So every time meron akong papasuking company, hindi ko sila inaalok. Never ako nag-PM na sali ka. Sila na mismo nagsisend na lang ng pang-pay-in. 'Di ba? Sana all. Type nyo, sana all. Yan. Gusto nyo ba nun? Yung hindi mo sila pini-PM, pero magpapadala na lang sa'yo ng pera. Yan, totoo po yan. Yan. Sino po dito yung mga first level of leaders ko? Paki-type. Direct. Kung direct kita. Wala akong direct na libre. Hindi po ako nagpapa-free account. Yan, even Risa. Kaya saludo po ako dyan kasi ni minsan hindi po yan nagsabi sa akin na coach penging penging panggas, coach penging pang merienda. Never. Mamatay man po ang buong lahi ko. Kahit isang account ni Risa, hindi po ako nagbigay sa kanyang libre. Okay? Kahit po sino sa mga leader ko, binayaran po nila yung accounts nila. Kasi naniniwala ko na ang business po, kailangan meron yan laging investment. Pakitype po investment. Emotional investment, hindi lang po yung pera. Siyempre, pag naglaga ka ng pera, 'di ba? Pinaghirapan mo 'yan eh. So meron ka investment, hindi lang yung pera, pati yung emosyon mo, yung pinagpaguran mo, baka hindi pa natin alam kung pinangutang mo pa 'yan eh. So that is an investment. Now, sabi nga ni Ate Lou is it narating ko ba tong status ko ngayon ng madali? Hindi. Hindi po madali. Pero sa lahat po ng mahirap, kasi pinanganak ako mahirap eh, ang hirap pong magutom, ang hirap po ng hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pangkain mo, kung saan ka pupunta tong araw na to, di mo alam kung ano yung direksyon ng buhay mo. Tama, mahirap po yung may anxiety ka, saan na papunta ang buhay ko, ano na mangyayari sa akin bukas. Yun po yung pinakamahirap. Kaya kanina po nung nagpapakarwash ako, kahit ang suot ko po, alam mo yun, ang suot ko pang bahay na parang walang kakwenta-kwenta. Kasi galing lang ako na basta suot ko lang kung ano lang. Tapos nagko-coffee ako. Oh, thank you Lord. Ito yung buhay na, alam mo yun, wala kang iniisip. Pwede mong kainin yung gusto mong kainin, pwede mong inumin yung gusto mong inumin, pwede kang pumunta kahit saan mo gustong pumunta. Thank you Lord kasi I endured. Nilampasan ko yung mga challenges. Pinagsikapan ko kasi alam kong meron akong prize pot dun sa dulo. Sabi ko, ano kaya yung buhay ko kung hindi ko ginawa, kung hindi ko tinuloy-tuloy. So hindi po naging easy. Ang dami ko pong pinagdaan ng hirap. Why? Kasi wala po akong mentor dati. Walang nag-guide sa akin. Wala akong mentor. Ako po, basta hataw lang ng hataw, trial and error. Now, who among here gusto rin pong magkaroon ng mga team members? Malaking grupo. Yan, type me kung gusto magkaroon ng malaking grupo. Yan, can you type me? Alright, ang dami nag-type me. Okay, gaano kadaming dealer ang gusto mong maging under mo? Paki-type. Number. Ilan yung gusto mo? Yung tingin mo kaya mong iserve. Yan, sabi ni 5,000. Ika, nga ba na? 5,000, 1,000.
5. Wow naman, Sir Don, 5. Yung 5,000, sabi ni Vicky, 5,000. 1 million, sabi ni Gwen, wow. Di ba, mangangarap ka na din lang eh, di ba? Lakihan na natin, me. Ayan, 5,000, sabi ni Gerardo. Why not? Wala pong masama na mangarap. Okay? Ano man po yung gusto ninyo, pwede pong ibigay ni Lord. Pero syempre, merong tinatawag na preparation. Kasi hindi rin naman po ako prepared nang dumating po yung grupo kong una. So anong nangyari nung hindi ako prepared? Nawala po sila. Ulitin ko ha, nakapag-build ako ng 1,000 na dealer under ko before, sa una kong network, 1,000 to 3,000. Pero lahat sila nawala. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ako prepared. Hindi ako handa. Now, kung gusto ninyo magkaroon ng 5,000 na dealer under ninyo, anong klaseng team member ang gusto ninyo? Ano ba yung attributes or character na gusto ninyo na maging under ninyo? Yan, pakitype nga po. Top 2 lang. Ano yung top 2 na character or attitude or attributes ng leader na gusto ninyo na meron kayo sa ilalim ninyo? Masunurin, matyaga. Masunurin, matyaga. Wow, sabi ni Jayan, 1 billion. 10 po muna, sabi ni Melanie. Sabi ni Larry June, 50. Kung pwede, isang buong barangay. Ayaw mo ba isang buong bansa? Sabi ni Kuya Ray, 5,000. Consistent po. Teachable, sabi ni Anton. Ayan. Anong klaseng dealer or leader na under mo yung gusto mong magkaroon ka? Madiskarte at masipag, sabi ni Remelin. Sino si Remelin Andaya? Si Ma'am Arlene ba to? Si Remelin Andaya? Masipag at porsigido. Positive attitude. Matyaga, determinado. Si Rem, under ni si Sophie. Masipag po. Okay, committed, masunurin, hindi iyakin. Ano pa? Now, sino dito yung nag-i-struggle na makapag-build ng leader under niya? Yan, type ako. Kung ikaw, nag-i-struggle ka na makapag-build ng leader under mo. Yung masipag at sumusunod sa mentor. Sabi ni Angeyo, ako. Now, do you believe na kaya wala ka pang leader sa ngayon kasi alam ni Lord hindi ka pa ready? Baka masaktan ka, kagaya ko dati nasaktan ako. As in, sobrang na-depress ako during those times. Na araw-araw, umiiyak ako. Mahirap i-build ang mentor. Haha, joke. Yes po, araw-araw, umiiyak ako, sobrang depressed. Walang makapitan kundi si Lord. Pero syempre, hindi tayo pwedeng manisin ng ibang tao. Kaya sila nawala. Again, ulitin ko kasi hindi ako handa. Kasalanan ko. So, okay lang ba paghandaan natin? Para syempre, pag dumating yung mga leader, yung mga magiging leader mo, yung magiging team mo, ready ka na. Yan, type, I am ready. Para mag-start na tayo. Kasi very short lang yung presentation ko. Meron lang siyang 12 slides. So, imagine 12 slides lang. I'm always ready. Wow, gusto ko yung Jayan. Sino si Jayan? Ngayon ko lang siya nakita. I am ready. Alright, let's proceed. Dahil ready na kayo. And I want to really na lumaki yung mga grupo ninyong lahat. Yan. Okay lang ba mag-pray lang tayo saglit? Na Lord, ano man po yung mga maririnig po nila tonight, may it serve as wisdom, inspiration, and maging blessing po sa kanila. Nanawa po magamit po nila sa tama. Nanawa po i-accept po nila sa sarili nila na kailangan po nila to matutunan talaga. Nanawa po na maging dumami po talaga yung grupo ng mga tao na nandito po sa Zoom na to. Na maging super successful at responsible po sila. Ano man pong success po yung makakamit po nila sa buhay nila. In Jesus' mighty name, we pray, amen. Sasabihin ko sana I pray. Ayan.
Ayan, ma'am, taga saan ka po? Ako po ba? Taga Dasmariñas. Si Miss Jayan, si Jayan Siyat ba to? Yung aking member. Ayan, Jayan, if you're listening, ano pala ni She. Ayan, welcome po Miss Jayan sa pag-attend. All right. Ayan, thank you so much sa pag-attend po. So let's start. So the boss mindset is all about leadership. Kasi sabi nga, in order for us na maging successful, before leading others, we have to lead ourselves. Sarili muna natin dapat yung ating i-lead. We have to walk our talk. Or we have to talk our walk. Ano yun eh, parehas lang yun eh. Ano man yung mga pinagdaanan ko, yun po yung ikukwento ko sa inyo ngayon. Yun po yung isi-share ko sa inyo ngayon. So ano man po yung inyong mga nasa isip, na tingin po ninyo tama, dapat po yun po yung gagawin ninyo, hindi po yung kabaligtaran. Alright? Start na po tayo. Slideshow, play. From the start, the boss mindset. So tinawag ko lang siyang boss mindset. Wala lang kasi yun yung team natin eh. Parang branding. Pero this is actually the leader mindset. So it's about leadership. So, being a leader, hindi lang siya basta title eh. It's about obligations, responsibility dun sa mga tao na nagtiwala sa atin. So first, ano ba yung attributes na dapat para tawagin na leader ka? Yan. Kung gusto mong maging leader, bababa ko na yan, hindi ko makita eh. Yan. Ito yung dapat unang-unang meron ka. Dapat meron kang integrity, dapat mapagkakatiwalaan ka. Ano ba yung integrity tsaka yung sinasabing tiwala? You have to keep your promises. Be transparent and act ethically. Kung meron kang pinangako sa tao, kailangan at all cost, tutuparin mo. Kahit mahirap, tuparin mo yung pinangako mo. Kasi nung nangako ka, hindi lang salita yung binitiwan mo. Binitiwan mo binigyan mo ng pag-asa yung tao. Binigyan mo siya ng something na pangahawakan niya sa buhay niya. So, keep your promise. Pag sinabi mong tutulungan mo, tuturuan mo, i-guide mo, live to that promise. Huwag mong bibitawan yung tao. Eh, paano coach kapag ang tamad, ayaw niya? Still be there, kahit ayaw niya. Okay lang yan. Kasi kanya-kanya namang timing lahat eh. Kanya-kanya naman yan ng panahon, ng oras. And be transparent. Sa lahat po ng ayoko, yung nagsisinungaling. It's a red flag for me pag nagsisinungaling po yung tao. Kahit po masakit, kahit po hindi magandang pakinggan, dapat po lahat po ng mga sasabihin natin, wag po tayo magtatago. Sabihin po natin yung totoo. Okay lang po ba yon na lahat po tayo maging honest? Type 7, if you want na ang kasama mo sa negosyo is honest. Yan, paki-type 7 po. Ayan, good. Very good. So we have to be honest. Wag tayong matakot na baka masaktan to pag sabihin ko, baka no. Ano po yan, nasa pag-uusap po yan. Kailangan po maging honest tayo kasi bakit kailangan? Kasi halimbawa po, meron tayong kailangan na meron kang alam na hindi ko alam and hindi mo pinaparating sa akin. Tapos yung alam mo pala na hindi ko alam is mali. So paano natin siya maiko-correct? Tama? Or baka meron kang alam na hindi ko alam na meron pala na akong mali at hindi ko nakikita. So dapat po, kailangan po talaga lahat pinag-uusapan. Kasi ang business po natin is all about communication din. And act ethically. So wag po tayong gagawa ng mga bagay na illegal. Kapag member na po, pag member na po sa ibang team, member na, wag na nating alokin pang mag-member ulit. Okay? Kaya paano coach kapag wala na yung apply niya, gusto talaga yun sa akin, wala kasi mag-guide. Well, tanungin niyo muna po yung mga niyo, sponsor, tanungin po muna natin yung management hangga't maaari. Para po wala po tayong malalabag na batas ng MCOR, okay? Naintindihan po ba? Kasi 'di ba, mahirap pong maglakad na titingin ka ng mata sa mata, yung wala kang inaapakan. Tama po ba ako doon? Mas maganda po na kapag lakad ka ng diretso, kasi alam mo, wala kang tinatapakan na tao, wala kang niloloko. Ayan, nag-agree po ba tayo? Alright. Wag niyong panghinayangan yung isang tao na pwedeng makadungis po ng pangalan ninyo. Tulungan niyo na lang. Kasi pag tinulungan niyo po yan,
hindi man kayo kumita sa kanya, meron pong karma. Maniwala po kayo sa karma. Bumabalik po yung generosity natin ng thousands fold. Thousands fold. Ng thousand folds. Alright? Huwag niyo pang hinayang yung isayang naman to. 3,000, baka maging leader ko pa to. Dami pa namang kakilala. Wag. Wag nating i-compromise yung ating pangalan, yung integrity natin dahil lang po sa konting pera, konting barya. Kasi darating po yun, huwag kayong mainip. Darating po yung tamang leader para sa inyo. Baka mamaya po, yung tinulungan po ninyo, di ba? Sa ibang form naman po siya, gumanti po sa inyo. Okay, totoo po yan. Sabi ni Cristina de Chavez. Ang tiwala daw po, it builds loyalty and team retention. Siyempre, sino ba naman ikaw ba, sasamahan mo ba yung tao na sinungaling? Di ba? Kapag yung tao, katiwa-tiwala, hindi, kahit kailan, hindi ka naman niloko, di ba? Bakit ka alis sa kanya? Bakit ka lalayo? So, ang trust po, ang tiwala, wag po nating sisirain. Para yung team po natin, hindi po magwatak-watak. Kung meron naman po talaga dyan na aalis. Meron at meron pong mawawala. Hindi po yun may iwasan. Okay lang yun. Kasama po yun. Part po yun talaga ng process at ng journey. Pero, wag po ninyong babasagin yung pagkatao po ninyo. Dahil po sa mga darating na mga challenges. Dahil lang sa maliit na pera. Okay po? So, if you want your team to be loyal, dapat po trustworthy ka, dapat mapagkakatiwalaan ka, dapat ikaw mismo, hindi ka sinungaling at hindi mo babaliin po yung mga word mo, yung mga salita mo. Yan, dignity, sabi ni Gerardo Pedrosa. Yan, manampalataya po tayo sa Diyos. Kasi pag meron po tayong fear kay Lord, diba, hindi ka gagawa ng mga, hindi ka aya-aya. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Diba? Minsan, natetempt ka mandaya kasi wala namang nakakaalam wala nakakita Pero maintain your integrity kasi para din po sa atin yan. And syempre para ikaw maging leader, yung value mo talaga mataas as a leader. The next is, you have to be visionary and inspirational. Visionary, ibig sabihin meron kang plano para sa team mo, meron kang goal. And dapat nakaka-inspire ka sa team mo. Hindi ikaw mismo yung hahatak pababa sa team mo. Okay? At yung minsan yung tinatawag na walling. Ano yung walling? Yung mga bagay na alam mo na pwedeng makapagpa-shake or makapagpahina ng loob ng team mo, wag. I-wall mo. Or, hindi naman yung pagtakpan. Ano ba ibig sabihin doon? Kung mga malilit na bagay lang, hindi na nila kailangan malaman. Sabi nga, when you're down, go up. Kapag medyo mababa yung moral mo ngayon, medyo nanghihina yung loob mo, kasi darating naman time na yun, kasi emotion naman natin is up and down wag kang magkukwento sa downline mo or sa dealer mo. Magkukwento ka lang sa upline mo lang din, sa mas mataas sa'yo. O kaya kung meron ka talagang trusted, pwede po yun. Yan, conceal is pagtakpan. Okay po. Yes, go up. Go up. Never ka magkukwento sa downline mo ng mga bagay na alam mong hindi naman makakatulong sa kanila. 'Di ba? Ikaw na yung upline, ikaw pa yung nagpahina ng loob ng downline mo. Hoy, wag na kayong attend dyan, attend kayo ng attend ng training. Paulit-ulit naman, wala ka lang matututunan dyan. Mali po yun. Pag leader ka, dapat ikaw mismo yung laging nagpo-push sa downline mo na umattend kayo ng training. Kasi sa leadership, kasama po yan, paano mo sila ipo-push na umattend ng training. Kapag sila mismo sa sarili nila, nagkukusa na sila. Kasi alam nila, kailangan po nila. Yeah, when we say vision, have a clear, exciting goal for your team. So, ano ba yung goal mo para sa team mo? So, kung wala ka pang team ngayon, okay lang. Ngayon pa lang, i-visualize mo na yung sarili mo. Pag nagkaroon ka ng team, ganito, magkakaroon kami ng team building. Tapos, ito yung papahit ko sa kanila para makapunta kami ng wensya, para makapag-swimming kami. Mga ganon. Example lang po yon. So, dapat malinaw sa'yo, saan papunta yung team mo kung sakali. Lord, pag nagkaroon ako ng team, gusto ko po sana merong 100 sa team ko na maging milyonaryo para merong 100 na tao na magbabago ang buhay dahil po dito sa negosyo na pinakita ko sa kanya. So, something like that. So, kung ano man yung vision po ninyo, make it sure na makakatulong po sa grupo ninyo, sa mga dealers po ninyo.
Inspire other with passion and purpose. So, paano mo ma-inspire ang mga tao? Pag nakita nila syempre masipag ka, you're passionate doon sa ginagawa mo, and alam nila kung ano yung purpose mo, alam nila yung intention mo na maganda. Hindi lang para pagkakitaan sila. Kasi kung gusto mo lang talagang kumita, madali lang pong kumita, promise, kapag may grupo ka. Pero hindi po yun yung, hindi po yung makapagpa-excite sa inyo kapag malaki na pa yung grupo ninyo. Ang makakapagpa-inspire po sa inyo is yung grupo po ninyo gumagaling na. Sila mismo natututo, sila mismo kumikita. Kasi pag kumikita po yung grupo ninyo, given na, kikita ka din. Kaya kailangan ang goal mo lagi, kumita muna sila bago ikaw. Bago ikaw, no? Kumita sila, kasabay mo. Alright? Share stories, milestone, and the bigger why regularly. So, dapat dito, kung meron ka ng grupo, at least every week, nagkakaroon kayo ng meeting, whether online or offline, tapos i-share ninyo kung ano yung mga nangyari sa inyo within the week. Ano yung mga small wins. Isine-celebrate po yon. And nakabenta ko ng 5 boxes, kumita ko ng 1.5. Housewife. So, yung 1.5, malaking bagay po yun. So, i-appreciate po natin yun. I-celebrate natin, palakpakan natin sila. Bakit? Kasi ako nung housewife po ako, para lang makatipid sa halagang 600, binubunot ko pa yung saksak ng rep namin eh. Pag meron lang akong 200, masaya na ako, nakabili na ako ng bigas eh. Yung 1.5 pa kaya. You have to make sure na sila, every blessing, magpasalamat sila. Kailangan big deal po lagi, small or big blessing, parehas lang na blessing yan. Huwag nilang kalilimutan po lagi na maging grateful. It's okay na maghangad po tayo lagi ng mas. Hindi po yun greediness, hindi po yun kasakiman na, ano ba yan, hindi na ako kontento. Nagkaroon ng, dati pangarap magkaroon ng bike. Nung nagkaroon ng bike, ang gusto, motor na. Nung nagkaroon ng motor, ang gusto, kotse na. Nung nagkaroon ng kotse, ang gusto, SUV. Sumunod, gusto, sports car. Tapos sumunod, ganito, gusto na. Hindi po kasi kasakiman yon kasi habang nakukuha po natin yung mga goals natin, yung mental wallet po natin lumalaki. And it's a good sign. Kasi yun naman po yung gusto ni Lord na lumaki po yung mental wallet natin. Kasi para po tayong mga buto. Na tayo po yung mga buto para po mas lalo pong yumabong, di ba? Tinatanggalan po tayo, ang tawag doon, kinakat. Oo, tinatanggal po yung mga, para mas maraming pong dahon na lumabas. So habang lumalago, dumadami po yung bunga. Yun po yung gusto ni Lord. Ayaw po niya na maghirap tayo. Pero syempre, kikilos po tayo with guidance po niya. Hindi po pwedeng pahiga-higa. Yan. And yung bigger why, kailangan po lagi nyo silang nire-remind. Bakit mo ba ginagawa tong business na to? Bakit mo gusto magbago yung buhay mo? Kailangan po kasi yung why nila malalim. Hindi po pwede sabihin na kasi gusto ko magbago buhay ko eh. Very siya very general. Dapat specific, bakit mo gustong gawin yung business? Bakit until now, ginagawa mo pa rin itong business? Pwede ko bang malaman ay yung mga deepest why ninyo? Pakitype nga po. In simplest form lang. Ano yung biggest why ninyo? Ayan, patype po kung ano pa yung mga biggest why ninyo. Kasi ang deepest why ko ngayon, gusto ko po na yung mga leaders ko matuto kasi gusto ko yumaman po sila. Yung mayaman po talaga, yung time freedom, yung financial freedom, na kagaya po ng nararanasan ko, na hindi po ako nag-worry na araw-araw. Yan. Wala ba kayong deepest why? Hindi kayo nagtatype. Ayun, anak ko. At yung team ko, maging mo, like me. Maging MC, sorry. Mga anak ko po. Time freedom, MC, financially free. Retire early, magka-time freedom and financial freedom. Financial freedom para sa mga anak ko. Anak at magulang ko po. Okay? Dig deeper pa sa mga deepest why ninyo, kailangan maging mas malalim siya. Kasi pag sobrang lalim ng deepest why mo, hindi ka bibitaw. Mas lalo mong sisipagan. Hindi ko rin naman kayo masisisi kasi nung dati pag tinatanong din ako, anong deepest why mo? Nilalagay ko lang anak ko, magkaroon ng time, financial freedom, kagaya ng tinatype ninyo. So hindi ko alam habang tumatagal na hindi pala yon kasi dapat po yung biggest why mo every time na binabanggit mo siya, merong kurot. So pag hindi ka nakakaramdam pa ng kurot sa puso mo, hindi pa yan deep. Ayan, nung tinype nyo ba, nakaramdam ba kayo ng kurot sa puso?
Kailangan may kurot sa puso. Sa financial at pamilya, financial freedom. Alright, thank you for answering. Now, the next attribute is you have to be a good communicator. Dapat magaling kang makipag-communicate. Paano kapag iba yung dialect, nahihirapan ako mag-Tagalog? Meron namang mga paraan. Kung nahihirapan ka na makipag-usap ng Tagalog, pwede mong i-chat, i-type. Kasi minsan 'di ba mas madali mag-type, mas na-express mo yung sarili mo through texting, through chatting. Ang downfall kasi kapag hindi ka magaling makipag-communicate, mami-misinterpret ka. Mami-misinterpret. So magkakaroon ka minsan ng misrepresentation dun sa products mo o kaya magkakaroon kayo minsan ng away, 'di ba? Paano kung parehas kayong mababaw pa? So iyan pala yung sinabi mo ha, teka lang. Tapos kinonfront ka, 'di ba? So dapat good communicator po tayo at laging pinag-uusapan kung ano po yung hindi pa man problema, hindi ko sinasabing problema. Kung meron pong mga dapat pag-usapan, pag-usapan po. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Be clear, consistent, and open. So dapat open communication po tayo. Hindi po natin kailangan magtago. Depende rin po sa pag-uusapan kung wala naman pong kakwenta-kwenta, wag na nating pag-usapan. Okay po ba 'yun? Kasi 'yun naman po yung pet peeve ko. 'Pag walang kakwenta-kwenta, wag na natin pag-usapan, wag nating i-stress yung sarili natin. Pero if it has something to do with the team na pwedeng makasira, makashake, kailangan pinag-uusapan po 'yun. Yan, maging blessing din sa ibang tao, sabi ni Sir Fel Marie. Praying that I will be blessed so that I can be a blessing to others. Self-love and yumaman ng angkan. At ang team, kumita ng million and billions ang team yan. Amen. Yan, be clear. Pag makikipag-usap po tayo, dapat po klaro. Paano klaro? Kailangan complete sentence. Wag po purong pala, mag-usap tayo, kasi si nag-ano. Di ba hindi mo naintindihan? Dapat merong may context talaga. Hindi pwedeng lang. Hindi pwedeng ano-ano. Kailangan complete sentence. Meron ka talagang pino-point out and hangga't maaari po, i-direct to the point. Kung hindi mo naman kailangan ng i-mindset pa yung tao, direct to the point. Sabihin mo kung ano yung gusto mo sabihin. Kagaya ko, minsan pag nagchat-chat po sa akin, yung ang haba ng pasakali wala po akong time magbasa minsan na mahaba. Chinachat ko. Paki-direct to the point. Sabi ko. So gusto ko kasi pag kinakausap ako, straight to the point lagi. Yung ganun kasi ako klaseng tao eh. Hindi ako mahilig po sa paligoy-ligoy. Practice active listening. So hindi po kailangan na laging tayo lang po yung nagsasalita. Kasi mas matututo po tayo pag tayo po yung nakikinig. Hindi po ibig sabihin na ako po yung lagi nagsasalita, ako po yung magaling. Alright? Hindi porke ikaw yung nagsasalita, meron tayong mga meeting, ibig sabihin magaling ka. Kasi wala po sa pagsasalita ang galing. Tandaan niyo po ulitin ko wala po sa pagsasalita yung galing para makapag-build ka ng team. Nasaan po yung galing? Nasa gawa. So para gumaling ka sa gawa, makinig ka. Tignan mo yung mga sinasabi ng mga mentors, aralin mo. Kikilos po yan, hindi po puro salita. Kasi sabi nga, ang salita po, salita lang yan. Papasok yan dito, lalabas yan dito. Pero pag hindi sa'yo nakikita, hindi ka paniniwalaan ng tao. Yan. Use team chats, webinars, and one-on-one calls to stay connected. So you have to be connected sa yung team. Kaya nga po, hindi na ako nagdadirect eh. Hindi na ako nag-i-sponsor. Kung mag-i-sponsor man ako, ini-spill over ko po sa mga leaders. Ulitin ko ini-spill over ko sa mga leaders. Sino yung mga leaders? Yung kayang nang mag-duplicate. Yung kayang nang mag-alaga ng team. So, ang goal po ninyo, once po maging dealer kayo or dealer na kayo ni MCOR, dapat po matuto kayo kaagad. Humawak ng team, maging isang magaling na leader. Bakit kasi hindi ka bibigyan ng spillover ng upline mo kapag ikaw hindi ka pa marunong. Kasi paano mo tuturuan yung mga taong ilalagay sa ilalim mo pag ikaw wala kang ituturo? Kailangan po matuto muna tayo. Kaya hindi po ako nag-i-spill over sa mga tao na alam kong walang mag-aalaga doon sa mga magiging direct ko. Kasi gusto ko, lagi kong tinatanong na lang yung leader ko, o na-message mo na ba? Kumusta siya? Yung leader ko na lang po yung tinatanong ko. Kasi I don't have the time na para i-message po lahat.
Yung mga leaders na lang po mismo talaga yung pinagtatrabaho ko. O lalagyan kita ng spiel. Alagaan mo yan. Make sure na maintindihan niya kung ano yung multiple accounts. Make sure na matulungan mo siya with the products. Maturuan mo siya paano mag-QRMA. Ma, ma, masuportahan mo siya with boss doon sa mga kakilala niya. Kuhaan mo siya ng kanyang mga prospect list. Yan, agree po. When you master the active listening, you gain more knowledge. Yan, be mindful of your words and stick to it. Yes, stick to it. Kahit nahihirapan kang tuparin yung ano mo, yung iyong pangako, stick to it. Panindigan mo. Pero hindi ko naman sinasabi na kahit mali, panindigan mo ha. Kapag ka mali, as a leader, umamin ka. Tao ka pa rin. Sorry, mali pala. I stand corrected. Yun, umamin ka. Hindi, minsan po kasi, ang mga leaders po, ayaw nila minsan umamin na nagkakamali sila. Gusto kasi nila laging sila po yung magaling, sila yung laging bida. Tingin ko po mali po yun. Pag may mali po, kasi hindi naman po laging tayo lang yung magaling. Magpasalamat ka kapag ka ang leader mo mag-rise na mas magaling sa'yo. Gusto ko po yun na yung leader ko mas magaling sa akin. Bakit? Advantage po yun, di ba? Now next is, pag leader ka, dapat empathic and supportive ka. May nagdo-drawing. Yan. When we say empathic, ano yung empathic sa tingin ninyo? Paano ko ba tatanggalin yung nagdo-drawing na yan? Ayan, when we say empathic, burahin ko lang yung drawing ha. Ay, hindi mabura. Ayan, ano sabi nila? Empathic. Yan, feeling with. Nag-a-annotate po siya. Siya po ang makaka-erase. Na-feel mo yung nararamdaman ng iba. Yes, kasi iba yung empathic, iba yung nagsisympathize. Yan, gusto mo matanggal, tatanggalin natin po siya. Para matanggal. And then, let's go back to... Ayan, nawala tuloy. Teka lang po ha. May nagdo-drawing kasi. Dumadami na yung drawing niya. Nawala tuloy yung PowerPoint ko. Alright. Yan, sagot lang kayo. Ano nga ba yung empathic? Nag-loading. Wait lang, nag-loading. Nag-iikot. So, empathic and supportive. Alright, ito na. Oh, yan. Play from current slide. So, you have to show genuine care for your members. So, dapat caring ka sa members mo. Yan. Nararamdaman mo yung kausap mo, nakikita mo yung sitwasyon. Empathy is a feeling with. Ability to understand others, you understand their feelings or situation. Yan, tama. Pag leader ka, dapat nakakaunawa ka. Yan. Tapos supportive. Celebrate small wins, acknowledge struggles. Acknowledge mo pagka nahihirapan, saan ka ba nahihirapan? Yan, hindi yung nahihirapan na, pahihirapan mo palalo. Build a family-like culture that retains members. Diba? Ganyan tayo sa MCOR. We are like family. Pag nakikita-kita, hindi mo mararamdaman na bago ka, hindi mo mararamdaman na wala kang kakilala kasi lahat binabati ka and lahat supportive. O, attend ka ng training diba? Tapos kahit wala kang baon, inalo ka. Yan yung maganda sa MCOR. We have to build a family-like culture. So when we say empathic and supportive, does this mean na eto marami akong babasagin dito, pero hindi ko sasabihin kung sino.
Yan, pag leader ka, hindi ka provider. 'Di ba? Kasi ang iba, kasi kailangan yung leader ko kasi pupunta ng ganito eh, bigyan kong panggas. Ay, meron silang lakad, bigyan kong pang merienda. Para kumilos yung leader mo, bigay ka ng bigay lagi. Yan. Repeat experience, his response was immediate and empathic, sincere. So ulitin ko a leader is not a provider. Yung upline mo, hindi mo yan mamasang. Hindi mo yan, hindi mo yan bangko, hindi mo yan ATM. Yan, magiging dependent sila pag ganyan ang upline. Correct. Kapag ganyan po kasi yung upline, magiging dependent. So ano yung pinoprovide ng leader? We provide a good community chat support. Ano yung kailangan mong malaman, ano yung kailangan mong matutunan, yan, you come to us as your leader. Clear? We mentor you, tuturuan ka namin paano gagawin ng tama yung business. Pag leader ka, tandaan mo, ito dapat yung ginagawa mo. You do not provide financially, you provide chat support, you provide mentorship, you provide valuable information. Nagpo-provide ka ng mga information para yung dealer mo maraming alam, maraming matutunan para gumaling. So ano mangyayari pag yung member mo, in-spoon feed mo, naging provider ka ni member. Yan, to the point na pag di ka na nag-provide, ayaw na umattend. Yan, correct. Sabi ni Ate Lou. Yan, question, ano mangyayari kapag si leader naging provider? Yan, parang baby, oh. Ikaw na lahat nagsusubo. Pag hindi mo sinubuan si leader, galit na. So, ano nangyayari kapag hindi ka na nagpo-provide sa leader mo? Yan. Meron kayong sagot? Yan, effort, spoon feeding. So, ito po yung sagot, ha. Yan, si dealer mo or leader mo magiging malaking L. Alam niyo yung malaking L? Kapag siya po, lagi ka nagpo-provide ng panggas, lagi ka nagpo-provide ng pang-outing nila, nagpo-provide ka lagi ng pamasahe, pangkain, panggalaw. Yan, big L, libag, lazy. Nagiging sila po ay lampa. Malaking lampa at malaking linta. Yan, pakitype po, lampa at linta. So, hindi lang po to para sa mga leader natin maging sa kapamilya po natin. Nangyayari po yan. Kapamilya natin na tayo na po yung nagpo-provide lahat. Iba, anak natin, sobrang mahal natin, pinaprovide natin lahat. So, ano nangyayari? Nagiging lampa. Pag in-stop mo, sila din yung kawawa. Correct? So, tingin ninyo, pag ganito yung magiging downline ninyo or under ninyo, na sobrang dependent sa'yo, may mangyayari kaya sa kanya sa business? Saan kaya papunta yung negosyo ninyo? Ang mangyayari niyan, yung magiging mga leader din niya, aasa din sa'yo, magde-depend din sa'yo. So ikaw, nagkaroon ka ng team na malaking L, lampa at linta. Ikaw ngayon na nakikinig dito na leader, gusto mo ba magkaroon ng ganyang dealer or leader? Dealer, leader. Magkaroon ng ganyang grupo na lampa at saka linta? Yes or no? Of course, no, di ba? Kasi sabi nga, ang buhay po ay karma. Kung ano yung ginagawa mo sa leader mo, yun din ang mangyayari sa'yo. So you have to stand firm kung ano yung values mo. Kung ano ikaw. Yan, no. Of course, no. Ayaw natin ng lampa at linta. So parang bata po yung mga members natin na meron din silang mga stage na kailangan mo nang turuan sila maggabay, para makalakad, para makatakbo, para makapaglakad. Mag-elementary, mag-high school, magka-college, and then dapat may graduation. Hindi naman po yung 5 years na sa'yo pa rin nakaasa. Hindi na yung 10 years mo na siyang leader, pero sa'yo pa rin nakaasa. Hello? Talo pa ng bata. Ang bata nandun na nagsasolo na, ayaw nang kasama yung nanay. Yan, what you sow, you reap. Diba? Ayaw nang kasama yung nanay, ikaw, sige ka pa rin. Nakakapit ka pa rin sa sa upline mo. Mas mabilis po yung paglaki ng grupo mo
yung pag-asenso mo, yung pagkuha mo ng time and financial freedom kapag ka ikaw mismo, hindi ka na dependent. Pag independent ka na. Kaya nga po ang tawag po sa atin ay independent distributor. So wala namang time frame kung hanggang kailan mo gustong matuto, wala pong problema yan. Ang magkakaroon lang po yun ng problem sa iyo mismo. Kasi ikaw mismo, parang ayaw mong matuto, ayaw mong i-try lahat yung mga natututunan mo. Kung ano man yung matutunan mo ngayon, dapat po ina-apply ka agad. Kasi habang tumatagal po, yung, yung goal mo, lumalayo din, sayang yung time. So, wag po tayong magpalaki ng grupo na lampa at linta, ha? Then, yan. Ang leader daw po is servant. Mali pa spelling ko, ngayon ko lang nakita. Servant leadership, hindi leadership. So, servant leadership. So, ano yung servant leadership? We lead by example, be hands-on. Kung ano yung mga pangailangan ng grupo natin, again, hindi po monetary ha, tayo po yung magpo-provide na information ng guidance sa kanila. Tuturuan po natin, i-guide natin. Siyempre sila, hindi pa nila alam kakapakapa po yan. So tayo po yung magiging guide nila. Dito yung daan, ito yung sunod mong gagawin. So yung book po natin, malapit na pong lumabas ha, yung book natin, na magkakaroon po yan ng from day 1 up to day 30, ano po yung kailangan nilang gawin. Para kumita po kaagad sila in a span of 1 month. We lead by example. When we say lead by example, dapat po lahat po ng ginagawa natin is productive lang, makakatulong po sa team, hindi po nakakagambala ng iba. Nahihirinan ako. Excuse me. Yan, be hands-on. Huwag po tayong tamad. Baka inuutos mo na lang. "Oh, ikaw na magano dyan." 'Di ba? Wala ka pang malaking grupo. Ang leader mo, dadalawa pa lang, nag-uutos ka na. Hindi pwede po yun. Pag dalawa pa lang ang leader mo, kailangan kasama ka pa rin nila. Iga-guide mo sila hanggang magkaroon sila ng leader, hanggang sumunod pa sila, magkaroon pa sila mga next level na leader nila. Kailangan nandun ka. Bakit? Kapag nawala ka as their upline, tandaan mo yung grupo mo mawawala din. Kasi sila, ikaw yung kalakasan nila. You have to be strong for your group. Kailangan maging malakas ka. Kasi merong mga tao sa likod mo na kumakapit sa'yo, na ikaw yung ilaw nila. Pag nawala ang ilaw, maliligaw po silang lahat, mawawala sila. Totoo po yan. Ay, nakikita ba yung screen ko? Bakit nag-post? Sorry ah. Nakita ko lang, your screen sharing is post. Loko naman. At hindi ko nababasa yung chat nyo. Yan, meron po kanina. Yan, you lead by example, be hands-on. Help your team grow into leaders. Yung team mo, hindi lang sila basta team mo. Iga-guide mo sila para ma-duplicate ka. Kung ano yung galing mo, dapat maging mas magaling sila sa'yo. Lahat ng alam mo dapat ibibigay mo full out 100% para sila gumaling. Sino mag-benefit pag gumaling yung team mo? Sino? Ikaw. Sino pa ba? 'Di ba? Kaya ibuhos mo lahat. Ituro mo lahat sa kanila. Wala kang itatago. Empower others, don't micromanage. Yan. Kaya mo nga sila gagawing leader para hindi ikaw lahat ang magtatrabaho. Huwag mong lahat ang kinin yung trabaho. Oy, ako ng host, ako pa speaker. Oy, ako ng ako magtuturo dyan. Huwag. Kailangan yung mga leaders mo rin, gumaling din sila sa pagmamanage ng team. So, in order for us na maging mas organized, maging mas easy yung ating trabaho, kaya meron po tayong crewmanship na tinatawag din. Pati crewmanship po, part po yan ng mga tinuturo po din natin. Para hindi ikaw lahat, di ba? Kunyari may pa-event ka, dapat meron pong nagano dyan, meron pong nakatoka sa music, may nakatoka sa food, may nakatoka para dun sa pag-usher. So, hindi pwedeng ikaw lahat. Kawawa ka naman. So, dati po, hindi rin namin siya alam. Nag-micromanage kami, parang dalawa lang kami nag-manage. So, ang hirap pala. So, yun po yung good thing ngayon na since marami po kami mga natutunan, na ituturo din po namin sa inyo. Paano po na i-manage po yung team ninyo na hindi po kayo gaanong hirap. So, sa una lang naman po yan na yung adjustment. Once po nakuha po ninyo yung tamang rhythm, yung tamang proseso, tamang sistema,
may masasabi niyo po na, ay madali lang pala, ang tagal ko lang mag-absorb. So, huwag kayong mag-alala, ako rin, ang tagal ko rin mag-absorb eh. It took me 5 years, 6 years bago ko po na-absorb yung ganitong business. Yan, be resilient and consistent. Being a leader, dapat po resilient ka. Consistent ka. Ano yung resilient sa Tagalog? Yan, ano po yung resilient? Alam ko, nagtatanong kayo kay ChatGPT. As a leader, you should be credible, competent, and committed. Leaders inspire and make more leaders. Tama po. Tama si Sir Don. Saktong-sakto eh. Yan, leverage na. When you're a leader kasi, madali pong mag-leverage. Pag leader ka na. Ayan, resilient pagbangon. Yung kahit ano, yung di ba ano ka, matibay. Matatag. Yung kahit anong dumating na unos, sige lang, bangon ng bangon. Matatag. Consistent. Hindi yung ningas kugon. Yung ngayon, ang galing-galing, ang sipag-sipag, bukas wala na. So parang ano po yan, nagpapainit ka ng tubig, malakas yung apoy, tapos bigla mong papatayin, tapos maya bubuksan mo na naman, hihinaan mo, papatayin mo, hindi kukulo. Para kumulo, hindi baling mahina. Kapag dire-diretso po yan, kukulo po yan, maaabot niya po yung boiling point. Always functionable, correct. Consistent. Stay strong during rejections and top phases. Ang leader daw po, dapat po manatiling matatag, even with rejections, even with challenges, even dun sa mga pinakamahirap na sitwasyon. Hindi po dapat nauuna or nangungunang emosyon. Pakitype po emosyon. Tandaan niyo po, hindi po tayo pwedeng maging emosyonal. Kasi hindi po tayo artista. Hindi tayo kikita sa pagiging emosyonal. Yung emosyon po, yan po minsan ang nakakapanlin lang. Diba? Kaya maraming nai-scam dahil po masyadong emosyonal. Iniyakan lang ng friend, nagbigay na kaagad ng pera, nagpautang na. Kaya nai-scam. So emotion po, i-manage po natin yan. Hindi po tayo dapat mabilis magalit. Hindi po tayo dapat mabilis na matuwa din. Sabi nga, huwag kang magdedesisyon sa oras na ikaw ay malungkot, galit, at saka masaya. Dapat normal lang. Nag-iiba po kasi ang desisyon natin kapag tayo po may halong emosyon. Happy, angry, and hungry. Opo, huwag tayo magdedesisyon pagka ganun pong mga stage. So ako po, impulsive ako eh. Kung nagbe-base ako lagi sa mga decision ko based on my emotions, pero I make it a point na i-manage ko na siya ngayon. Hindi na, medyo hindi na. Pero yung emotions na madaling magalit, hindi, wala na yun, wala na ako sa pace na ganon. Doon lang po sa mga pambubudol. Pag sinabing, uy, nakakabata, to talaga, magkano yan? Yun, dun po. Can stay strong during rejections and tough praises. So, dapat po maging matibay po tayo, matatag, kasi wala ka namang choice. Kundi maging strong, di ba, para sa family mo, para sa future mo, para sa sarili mo. As a leader, you have to be consistent with your routine and emotions. Dapat po may habit tayo. Panindigan po natin yung kailangan ginagawa natin araw-araw. Na araw-araw dapat naka-schedule anong oras ang gising mo, yung business mo, anong oras mo siyang ipapasok. Lahat po dapat naka-schedule. Yun po yung advantage or rather, yun po yung habit ng mga successful person. Meron silang routine na tinatawag. Naka-schedule lahat ng ginagawa nila. Intentional po lahat. And hindi sila emotional, hindi sila madaling magalit. Your team mirrors your habit. Kung ano yung ginagawa mo, gagayahin ka ng team mo. Kaya tignan mo, pag masipag ang upline, ang sipag ng leader. Time management. Correct, sabi ni Yves. Yan. Most ng mga downlines mo, kung ano ka, ganun sila. Ayan. Do not create an army against another person. Correct. Huwag na tayo mag-recruit. Kung galit ka sa isang tao, huwag ka mag-recruit. Ako kasi, pagka sinasabihan ako ng, galit natin yan si ano, mag-isa ka. Bakit ako may kisali sa away mo? Kasi ako nga, pag may kaaway, hindi ako hindi ako nagsasabi sa ibang tao na eto, sama ng ugali nito eh. Never, never ka makakarinig sa akin ng ganon. Sinasarili ko kasi away ko yun eh. Bakit kita isasali? Di ba? Yan, pag galit ka sa isang tao, huwag na tayo mag-recruit ha. Yan. Ngayon, i-check, self-check. Tignan ninyo, kung meron kang team ngayon, anong klaseng team ang meron ka? Masipag ba sila? Petiks-petiks ba? Kasi possible,
ikaw yung nakokopya nila. Mahina ba yung loob nila? Sila ba ay medyo magulong isip? Nakokopya ka nila. So, paano yun, Coach Mai, kung nakokopya pala nila ako? Anong gagawin ko? You have to change. Yan, paki-type change. You have to adjust. Be a good example. You have to adjust. It's never too late to change. Kung mahina ang loob mo ngayon, kailangan pala lakasan kong loob ko. Kailangan pala magbago ko. So magbago ka. Hindi ko naman sinabing agad-agad. Siyempre, hindi naman ganun kadali, di ba? Kasi kalaban mo sarili mo eh. Pero kaya mo yan. Maniwala ka sa akin. Nung bata-bata ako, sobrang pikon ako. Yung ex ko, pag konting ano lang, konting ma-offend lang ako, bugbugan na kami. Ang bilis ko ma-offend. Kaya lang, naisip ko, talo ako kasi syempre kahit anong gawin ko, kahit nagma-martial arts ako, lalaki yan eh. Iba yung lakas ng lalaki, tama? So, inaral ko, paano ako hindi mapipikon. So, pwede palang aralin. Inaral ko paano ako hindi mapipikon. So, alam niyo bang ginagawa ko? Tanong niyo, ano? Ako'y sobrang pikon talaga. Dati, konting marinig ko lang away na yan. Ang ginagawa ko po, kasi medyo masakit siya magsalita, medyo personal, ang ginagawa ko po, sa isip ko, kumakanta ako. Para hindi ko siya naririnig. Kumakanta ako sa isip ko, why do birds suddenly appear? Hindi ko siya pinapakinggan. And then from there, never na ako na-offend. Pwede niyong gawin yun. Example, mahina loob mo, madali ka ring ma-offend, madali kang ma-negative. So, pwedeng isang tip para hindi ka na negative. Kunyari, nang isip mo na naman, ay, ano ba to? Ganyan, nakakainis tong asawa ko. Huwag mong isipin. You have to master your emotion, your thoughts. Ang gagawin mo pagka negative ka, maglista ka ng 20 things na nagpapasalamat ka kung ano yung meron ka ngayon. Kahit itong araw lang na to, kumain ako ng fishball, hindi masakit ang tuhod ko. Yan, thank you Lord. Lagi mong sa unang ano mo pa lang, sa unang words, lagyan mo ng thank you Lord, hindi masakit ang tuhod ko. Thank you Lord. May laman ng wallet ko, meron akong 5K. Thank you Lord. Nakapagkape ako. Thank you Lord. Alam ko bibigyan mo ako ng client today at hindi lang isa. Malamang baka 10 client pa. Thank you Lord. So, by doing that, yung negative thoughts mo napapalitan. Yan, ako umaalis na lang para walang away. Pagdating po kasi sa away, kailangan po mag-isip tayo, bakit ba kami nag-aaway? Ano ba yung root cause? Kasi pag-aalis ka rin kasi dahil pag nag-aaway kayo na lagi kang umaalis, hindi na solve yung problem. Tama po ba ako? Kailangan mong alamin kung ano yung root cause. Bakit kayo nag-aaway? Para hindi na po siya paulit-ulit na nag-o-occur. Kung ang pinag-aawayan po ninyo is money, yun, mahirap po yun. Yan, Kuya Ray, anong pinag-aawayan po ninyo kung pwedeng makichismis? Usually, ano pong pinag-aawayan ninyo? Di ba mas mahaba pa yung chismis ko kaysa sa presentation ko? May example na lang ako. Meron silang, ang pinag-aawayan nila is yung asawa daw niya walang pangarap sa buhay. Nagtanong siya sa akin, paano yung coach, yung asawa ko walang pangarap sa buhay, walang ambag, ganyan, bla 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 bla. So sabi ko sa kanya, hindi lahat ng asawa perpekto. Wala pong taong perpekto. Mahal mo ba? Kung mahal mo, nandiyan na din lang yan, pagtiyagaan mo. Kasi baka mamaya, kaya ganyan yung kanyang nagiging reaksyon or kilos kasi baka siya mismo sa sarili niya, disappointed siya. 'Di ba? Yan, money. You have to understand na hindi lahat ng tao kasi pare-pareho. Kung hindi siya sweet, ikaw na lang maging sweet. Sabi ko, kasi makakasanayan naman niya yan. Pag lagi kang sweet, so siya, parang masasanay niya, magiging sweet na rin siya. Hindi kasi pwedeng hintayin mo na kung kailan siya magiging sweet eh. Hindi mangyayari yon. Ikaw mag-initiate kasi ikaw may gusto. Ganun lang po yun. Kapag pera naman ang pinag-aawayan, yan, medyo mahirap yan. 'Di ba? Sabi nga kahit mahal na mahal mo ang isang tao, kapag wala kayong pera, mag-aaway at mag-aaway kayo.
Money po, 'di ba? Talaga naman kapag walang pera, kapag walang pera mag-aaway talaga kayo. Yan, tama si Ate Lu, huwag sabayan ang galit ng isa. So kung pera ang problema, anong sagot? Paki-type po. Yun, tama, pera din. Kasi sabi nga, kung ano po yung problema, yun din po yung sagot. Pera din. So you have to think of extra income, paano ka magkakaroon ng perang extra. Yan. May mga opportunities, kagaya po ngayon nasa MCOR ka, merong mga paraan. Kailangan mo lang talaga po na lagi mag-attend ng training para po yung yung bulb ba yun? Yung bombilya sa utak natin biglang mag-ilaw. Okay, yung pala yung gagawin ko. And huwag kayong mag-alala kasi meron kayong mga sponsor or uplines na pwede po mag-support sa inyo. Try lang po ng try. Pag wala pa rin, try harder. Kapag wala pa rin, try hardest. Ganun lang po yun. Sabi nga, di ba, be resilient. Laban po ng laban. 'Di ba? Kung pera ang problema, ang kasagutan din po niyan, pera din. Ayan, alam na alam niyo yung mga sagot, Yan, a leader should be adaptable and empty cup. Adaptable, dapat marunong kang mag-adjust. And empty cup, dapat willing ka laging matuto. Oo, kasi pag hindi ka nag-a-attend ng training, ano po yan? Kayabangan. Pakitype po kayabangan. Hindi ka mahilig mag-attend ng training? Feeling mo magaling ka na? Yabang mo. Ang tanong, magkano ang laman ng dashboard mo? Magkano ang laman ng wallet mo? Huwag kang umattend ng training kung ang wallet mo, araw-araw, meron ka ng 50,000. Pero kung walang 50,000 yan laman ng wallet mo, umattend ka. Huwag kang mayabang. Kasi kaya wala pang laman yung wallet mo kasi kulang pa yung alam mo. Umattend ka na umattend. Huwag kang magsawa. Kasi, lalo na ako, kasi pag nagte-training ako, hindi ako umuulit ng training. Hindi ko kayang ulitin yung mga sinabi ko ngayon, promise. Kasi hindi po to scripted. Yan, embrace change and tech tools. Kahit matanda na po tayo, kailangan pa rin po nating matuto. Wala pong katapusan ang pag-aaral. Habang buhay tayo, kailangan po nating matuto. So, ang good news po kasi, di ba, pag natututo ka, ikaw din ang nag-a-add ng value sa sarili mo. Ano mo yan, magiging sandata mo kapag ikaw ay natututo. Imagine, hindi mo kailangan mag-enroll, natututo ka. Yung mga ganitong trainings, pumahal po to kinocompress ko na nga lang. Tapos ikaw wala kang bayad, attend ka na lang, di mo pa magawa. Boastful, continuous learning. Yan, learning is continuous, dire-diretso po yung pag-aaral. Wala pong mawawala sa inyo pag kayo po yung nag-aaral. Pero pag hindi po kayo mag-aaral, malaki po yung mawawala sa inyo. Stay updated through books, seminars, and mentors. Hindi na nga namin po kayo naobliga na mag-attend po ng mga paid seminars, di ba? Pinapasa na lang po namin sa inyo kasi syempre we understand and nag-empathize po kami sa inyo. Alam namin na hindi po ganun kadali ang pera talaga. Pero dahil nga po leader po kami, gusto namin maging magaling kayo. Kaya kami lagi nagbibigay po ng trainings. Kasi yun po yung goal, maging leader din kayo. Keep your team future ready. Dapat po lagi tayong ready. So ano man po yung mga trend, dapat nasasabayan natin. Yung mga trend po na yan, ang hirap po kasing mahuli. Anong gusto po ba ninyo? Sasabay kayo or hahabol? Yan, adapt to change. Learning is infinite, walang hangganan. Opo, mas madali pong sumabay kesa humabol. Proven and tested ko po yan. Na kapag kailangan pong sumabay, sumabay ka lang. Walang mawawala sa'yo. Yan, great leaders build trust, inspire action, and duplicate success. Ang mga magagaling pong leader, ayan, nagbi-build po sila ng trust, yung integrity po nila. Yan po yung nauna. They inspire their team through action and dinuduplicate po nila yung success. How to duplicate success? Kailangan po yung mga team po ninyo, magaya po kayo. Kasi pag nagaya po nila kayo, that's success already. Kumikita sila, kumikita ka. You don't manage people, you empower them. Hindi mo sila para i-manage. Ine-empower mo sila, kaya po namin kayo tinuturuan kasi gusto po namin kayo maging powerful. Be the leader who builds other leaders.
Dapat isa kang leader na nagbi-build din ng leaders. Hindi lang ikaw yung magiging magaling. Ang binibuild mo, grupo din ng mga leaders. Now, which of these qualities do you already embody? Ano sa mga qualities na to, yung tingin mo, meron ka na? Yan. Out of 12, ilan yung meron ka dito? Paki-type. Meron ka bang integrity? Mapagkakatiwalaan ka ba? May vision ka ba? Nakaka-inspire ka ba? Good communicator ka ba? Empathic ka ba? Supportive? Are you a servant leader? Are you resilient? Matatag ka ba? Yung pag nadapa, babangon ka kaagad o gugulong-gulong ka? Consistent ka ba? Or ngayon masipag ka, bukas tamad ka? Ah, ito, adaptable yan ah. Adaptable ka ba? Kaya mo bang mag-adapt? Kaya mo bang sumunod? Empty cup ka ba? Pala-attend ka ba ng training? Or ikaw yung tipong tamad? Yan na naman. Hindi naman magaling yung speaker. Yan na naman yung speaker, paulit-ulit. So, out of 12, ilan ka dyan? Yan, pakitype. 11. Gusto ko lahat kayo mag-type. 10. Ano dyan yung, yan, 10. I appreciate your honesty. 12. 7-11. Ano 7-11? Hindi. Ilan dito yung meron ka? Yan. Gerardo, lahat ba to meron ka? Integrity, trustworthy, visionary, inspirational. Ibig sabihin ng 12, lahat ito ikaw. 11, di ko alam kung good communicator ako. 5. 12. Acknowledge ko si Coach Mike, nandito pala siya. Si Efren 7. Sino yun? Alam ko kung saan ka magaling, Besh. Okay po, gets. 8 lang po pala, Coach. Si Ate Labs is 10. Pelmarie is 9. Okay, the next question is, which area will you start developing today? Anong area yung, yung kulang? Kunyari si Sir Felmarie, 9. Ano yung tatlo na kailangan mo i-develop na wala ka pa? Balik ko ha. Ayan. Ano yung wala ka dito? Pakitype po. Pwedeng number na lang kung nahihirapan ka. Hindi ako visionary. 3, 6, and 9. Ganon i-type mo po. Okay lang po, Sir Gerardo. No worries. Siguro kasi hindi maganda yung pag-communicate ko. Pag leader po tayo, we have to acknowledge lagi, pag pumalpak po yung team natin, ibig sabihin, palpak po tayo yung leader. Kapag ka nagkamali po yung team natin, mali po natin yon. Huwag po nating sabihin na, ay kasi yung team ko, ang eng-eng eh. Ang kupad-kupad eh. Remember, your team is your reflection. Hindi natin sila pwedeng i-blame. Kapag ka sila'y pumalpak, pag sila'y mabagal, lagi po yung nasa leader. 158. Wala kang integrity, friend. Yan, good communication and servant leader. Hindi pa raw siya ganon. Si Sir Don is consistent. Kulang pa daw siya. Yun yung mga kailangan niya i-develop. Si Christina is 5, good communication and consistent. Si Ate Lou is visionary and servant leader. Yun pa daw yung mga kulang sa kanya. Si Anton is consistent. Glenda is visionary and good communication. Yung iba, anong kulang sa inyo? Alin dito yung wala pa sa inyo? Si Gladys is number 5. Good news kasi, yung good communication is napapractice, di ba? Kaya um, pag meron tayong mga training na sa hub, ito yung lagi kong pinapractice, yung good communication sa inyo. Si Sir Falmary is visionary, good communication, and servant leader. Good communication kay Ate Melanie. Alright? Yan, thank you for your honest answers. Sabi nga, it's time for action. Never ka magiging leader kung hindi ka action taker. Yan, sino ba dito yung gusto maging leader? Type leader. Kung gusto mo maging leader. Para sumakses, kailangan maging leader ka. Hindi yung pwede sabihin, ay, hindi ako pwede maging leader. I'm so shy. I cannot. Hindi pwede. Kung gusto mong humawak ng malaking team, kailangan tanggapin mo sa sarili mo na kailangan ko maging leader.
Huwag mong katakutan yung pagbabago. Kasi pag hindi ka nagbago, walang magbabago sa buhay mo. Ganun. True leadership begins with you. Ang totoong leadership magsisimula sa'yo. Kung meron tayong gustong baguhin sa ating mga team, sa mga kasama natin, sarili muna natin. Huwag muna tayong, eto kasi si ano, ang tamad, eto kasi si ano, hindi maaten ng training. Bago natin sila ituro, bago tayo mag-pinpoint ng kamay natin, sarili muna natin tignan natin. Baka may mali sa atin, baka kaya hindi siya uma-attend ng training, baka kaya hindi siya kumikilos kasi ikaw din mismo tamad. Tama ba ako or mali? Having great leadership skills, it takes big responsibility. Maging responsible ka sa team mo. Pag pumalpak sila, kapalpakan mo yon. Pag pumalpak kayo, kapalpakan ko yon. Hindi ko pwedeng sisihin na ikaw kasi hindi ka nag-attend ng training eh. Maybe, hindi kita napupush mabuti. Maybe, maraming kulang sa akin. Hindi natin, as a leader, hindi natin pwedeng i-blame yung mga team natin na ulitin ko. As a leader, hindi tayo pwedeng mag-blame. Ang leader, hindi po naninisi. Ang leader, nagtatake po ng accountability. We held responsible, ano man po yung kalalabasan ng team natin, ng activities natin, lahat. So dati, umaano pa ako niyan, umaapela pa ako. Hulo ganun, kahit yung member ko tamad, kahit yung member ko pasaway, kasalanan ko pa rin. Oh. Being a great leader, we are held responsible. We are accountable. Walang ano, wala pong excuse. Alright, do you get? Grabe naman pala. Pag mali pala ng member ko, mali ko. Opo. Para maging great leader ka, i-acknowledge mo lagi na ang mali ng downline mo, mali mo. Nag-agree ba kayo or no? Yes or no? Opo. Kasi syempre po yung mga yan, lalo kapag kabago, wala pong kaalam-alam yan. We have to push them. We have to really guide them and understand them. Kahit gaano pa pasaway po yan. Di ba? Minsan nakakainis, pero you have to control yourself. You have to manage your emotions. Yun lang po yun. Oh, end of slide. Mabilis. Oh, ngayon, dahil tapos na tayo, can I see you type na I am responsible? Yan, pakitype po. Kung gusto niyo maging leader, pakitype po I am responsible. I am accountable. Ito mga simpleng pinapatype po sa atin minsan sa mga chat. Leadership na po yan. Pag marunong ka kasing sumunod, you are a great team player, then, pwede ka na maging leader. Pero pag hindi ka marunong sumunod, hindi ka marunong mag-comply, mahihirapan ka maging leader. I am accountable. Yan, with that, I'm done here. And sana po meron ako na-impart sa inyo